Yun. Talagang si Kuya pa nag-aasikaso. Ayan po. Sira eh. Okay lang po. Medyo ano Ang po. sarap naman dito. Sa bukid po talaga. Bukid po talaga. Ayan. Si Kuya po, siya na rin pag-deliboy natin. Sige po. Siya po ang gumamit na kasi ng ano, naka-anin na po yan, si Kuya. Ayan. Ha? Ngayon ulit, sir. Ngayon ulit. Sir, anong pangalan mo, sir? Ambassador natin. Ferdinand po. Ferdinand. De la Cruz po. May dalawang babaeng pulis ka na. Yung isa po, naka-apply na po sa Pampanga. Yung isa po, gagraduate po ngayon. Oo. Yung isa naman po lalaki ko, first year college po sa Arroyo. Puro Arroyo po. Magde-demo na tayo paano mag-seed coat. Ayan. Po. Sir Jervin, i-explain mo ano ang itsura ng binhi na ideal para i-gawin yung seed coating. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Good news po sa lahat ng subscriber ng Agribusiness How It Works. Mamimigay po tayo ng libreng Bio-N. Ang gagawin nyo lang ay basahin yung video description box ng bawat video ng Bio-N dito sa Agribusiness. Yung link po na makukuha nyo sa YouTube para sa Google Form, yun lang po ang legit na link. Or mag-message po kayo sa Facebook page ng Agribusiness. Mamimigay po tayo sa individual farmers at mas maganda kung group of farmers po kayo para minsanan ang bigayan ng libreng Bio-N. Ito po ay para sa subscribers ng Agribusiness How It Works. Kaya mag-subscribe na po kayo ng Bio-N. Okay, so Sir Buddy, napakasimple lang po ang gagawin natin. Tayo po ay magde-demo kung paano ba ang tamang paggamit ng Bio-N. Okay, so ito po ay ready to broadcast na. Pwede na pong isabog. Makikita nyo po may mga tubo May or tubo suwi. na. Sabi May po seeds. namin dito sa Nueva Ecija, may Suwi. suwi. Ayan, meron na pong Ugat. Ugat. Oo. Opo, ito po ay binabad at pinatubo ng saka po diniligan. So, ang ating pong germinated seed ay hahaluan po natin ng Bio-N. Sa isang ektarya po, 5 sachet or 1 kilo ng ating Bio-N. Okay. Kasi 200 grams times 5. Times 5. Okay. Ilan po itong buto? Nag-sample po tayo ng 5 kilos na buto para po makita natin kung paano po ilagay. Pero yung requirement talaga ng isang hectare, sir? Pagka po hybrid, 15 to 18 kilos po ang 15 to ginagamit. 18. Apo. At pagka naman po inbred, Inbred. ay 40 kilos, yung iba naman po hanggang 80 kilos. Ito ay hybrid, sir? Ito po ay inbred. Inbred. Okay. Ordinary. So, ano na natin, sir? I-compute na natin base sa ilang kilos ito ngayon? 5 kilos 5 po. kilos. Opo. So, ilang Bio-N ang ilalagay natin doon sa 5 kilos? Pwede po tayong gumamit ng dalawa para makita po natin. Dalawa? Dalawa. Okay. Sige, sir. Si Sir Ferdinand, Ayan. si Amang ay nakagamit na ng Bio-N, sir, no? Pang ilan gamit mo na ng Bio-N? Pangalawa na po. Pangalawa ngayon. Okay. So, for the purposes of demo lang po ito, yung tamang mixture ay yung nasabi ni Sir Jervin kanina. Ganito lang po paggamit po niyan. Parang alikabok lang pala siya. Po, gaganyan nyo lang po. Hanggang may madurog lang po yan. Wala pong kakong ka po sa kanyang chemical po na kwan. Wala po. Wala pong amoy. Ayan, ganyan lang po. Dudurugin nyo lang po yung may mga buo-buo pong ganyan. Isa pa. Hindi po, yan po muna isang ganyan.
i-mix muna. Para po nasa ibabaw yung isa. Okay. Sige po. Ayan. Saka nyo po gaganyanin naman. Kailangan po nating durugin yung Yung may mga mga buo buo para mapunta po sa maikalat po sa ibang seed. Wala siyang amoy tulad Wala ng po. mga Wala pong chemicals. wala po. Saka Kaya po, berries. safe na safe po yan kahit wala kayong gloves sa kamay, sa mask. Wala kayong puproblemahin po dyan. Mm. Ganyan lang po ang pagkuhan po sa binhi natin. Hindi mo ba masisira yung ugat niyan, sir? Hindi po, sir. Dahan-dahan lang. Oo. Ganyan po ang pagkuhan po dyan. Ayan, nahalo niya po uli. Ilalatag nyo lang po uli. Mhm. Oo. Saka po lalagyan Isa po. pa. Isa pa po uli. Simple lang po pag kukuha po ng binhi natin. Yung mga nagtatanim po ng palay, alam na ho nila paano mag-prepare ng binhi. No, sir, no? Opo. So, ibababad ng 48 hours, 24 hours po. 24 hours, and then, I-inoculate o didiligan Kukulob. po, kukulubin, Kukulubin. 36 hours. 36 hours yung kulob. 24 hours yung babad. Opo. Yan. Tapos, ito po ay naka-ready na kung Ayan, ganyan lang po. sasabog Mhm. or i-direct seeding. Yan po. Mm-mm. So, huwag po tayong mag-alala na ito pong mga suwi na to ay mapuputol, hindi Opo. po. Pero bagamat maputol man, hindi pa naman po yung ano po. Tutubo pa rin po yan. Tutubo yan. Dahil ugat lang naman po yan. Oo. Yan. Paano po kung na-delay kayo sa sa pagsabog niyan? Okay. Hahaba po yung ugat po niyan. Ah, Mas mainam po na isabog sa lupa yung ganito pa lang pong pagsabog niyan. So, the best pong gawin natin ito, ang pagsasabog sa umaga from mga 6 a.m. O kaya yung iba naman po mas gusto nila sa hapon. Sa hapon po. Mas malamig. Mas malamig po. At the same time po, safe po yung dahil nga po bacteria yung ating BioN. nung ginamit nyo itong BioN nung tag-ulan, hindi ba nahirapan kayo dun sa pag-schedule ng pagsabog nito? Hindi po, madali lang din po. Hindi nakaka-apekto yung Hindi ulan po, sa kanya? basta't naggayak po kayo ng sasabugan po nito, automatic po, yung binhi na ibabad nyo sa 24 oras po. Pag ginango nyo po yun sa 24 oras, kukulubin nyo po. Sa isang araw po, pwede nyo na po siya isabog. Ah, Kuyari po, nagbabad po kayo ng maga po ang sabog nito. Kung hapon naman po kayo nagbabad po ng binhi, Hapon din. hapon din po ang sabog nyo. Mm. Ganun lang din po magiging kwan. ito, ilang hektarya ang mga nito? 5 kilo Five. po. Oo. 5 kilos. Halos ko na po ito. 1/4. Nasa yung kulang po, kung hybrid po ito, nasa hahatiin nyo po yung kalate hektarya sa kalate. Sa 5 kilo po 1/4. 1,500. Opo. 2,500. 3,000 square meters. Opo, Square yun po meters. magiging kampo nun. Ito po itsura ng BioN. Ano to? Hybrid? Inbreed lang po. Inbred? So, Okay. Sir, ang tanong ko, okay, nagawa na natin to, na-quote na natin. Ilang oras o minuto bago mo siya pwedeng ihagis? Automatic po, basta't nayalo nyo na po, pwede na po. Pwede na. Opo. So, yun po ang kagandahan, Sir Buddy, no? So, once po na nailagay natin, wala na pong preparasyon na kailangan, hindi po abala Ready sa na ating po. mga farmer Mm. dahil ang dali pong ready to use na po siya. Sir, ano po ang reminders o kailangan nilang tandaan? Ano yung mga i-avoid nila para hindi sila magkamali dito sa proseso na to? Magandang tanong yan, Sir Buddy. So, sa ang ating pong pack ng BioN ay wag lamang pong ibibilad directly sa araw. Mhm. At sa ating pong pag-store, kung nasaan man po tayo, hindi po dapat sa mainit na lugar. Kahit room temperature or Pwede. nasa kwarto, nasa pwede lang po siyang ilagay. Hindi siya maganda So, sa ref. Hindi po. kahit hindi na po i-rep, Ma'am Rose. Basta't nasa gilid lang po ng bahay nyo, nang hindi naaarawan. Pwede Yeah. na. Pwede So, na. napakadali po niyang i-store. Madali lang po i-apply. Ngayon po, ni-encourage natin na ating farmer na gamitin ito either early morning or late afternoon. Afternoon. Ayan, para hindi po mainit.
So once po na ito naman ay nailagay na sa lupa, yun naman po ang bahay talaga ng ating bakterya. Safe na po siya diyan. Paano ka nagkaroon ng kaalaman tungkol sa BioN? Ako po. Dahil po sa isang po natin na... Technician. Opo. Technician. Siya po ang siyang... Sipag. Opo. Mm-mm. Siya po ang nagkuhan po sa atin na subukan ng BioN. Eh ngayon po nasubukan ko, effective po talaga. Malaki po may menos nyo. Dati po, uubos ka ng sa hektarya po yung 10 bulto. Ngayon po, 8 bultong pataba na lang po. Eh magkano po yung 1 bultong pataba? Eh halos po 1.5. Eh gumamit lang po kayo ng ganito. Oh, 10 pack sa 200 kanyo. Eh di 1,000 po. Laki po ng naimenes nyo. Maganda pa po naging ani at mabibigat, malulusog pa po yung mga palay. Sir, tanong ko lang, kasi yung farmers natin may ugali na sinusobrahan ba yung ilalagay? Opo. Sobra doon sa recommended. Ito ho ba ay pwedeng sobrahan o mas mabuting sundin yung ano ninyo, recommendation ninyo? Yan. So, ito pong ating BioN ay pwede pong sumobra kung ang farmer po halimbawa ay gusto niya para sigurado mas marami yung bakteryang mailagay. Dadagdagan ko ng gagawin kong 10. So wala pong pwede po 'yon. Wala Pwede, pong overdose Wala pong overdose. sa ating paggamit ng BioN. May dagdag nga lang po sa konting gastos kung sosobrahan. Pero maliit pa rin, Pero sir. dahil maliit po, Sobrang mura maliit po pa ang rin. BioN, pwede po natin gawin 'yon. Again, sir, SRP? SRP po natin ay 100 pesos at yan po ang ating SRP ng BioN. All over yan, ha? Hindi. Kung Legal. Pilipinas. Ano po, depende po kasi minsan mga dadaan din sa mga dealer. Apo yan. May konting additional okay. pero SRP po natin 100 pesos. Eh baka naman i-over kayo ng dealer. Magiging out of the market na kayo. Sir, Sana po, hindi po. Yun po ang ating SRP. Paano babantayan nyo yun, sir? I-check po ng ating mga technician at kami rin po sa agri-specialist. I-check po natin yan. Okay, so idadagdag ko lang po, andito po yung instruction sa likod ng packaging nila, no? Opo. Very simple, easy to follow yung instruction. Okay. Sa likod po, andun din po yung manufacturing date and then yung expiration date. Okay, nakalagay. Nakalagay po yan. So, ito po ay normally 12 months from production date, pwede pong gamitin. Gamitin. Saka po ito ngayon, hindi, yan po lang at nauna po na yan. Yan po may mga BioN po. Ito po, itong standing crop na ito ngayon. Opo, lahat po May ng bayan yan. Ganda, oh. ganyan po lahat. Ang ganda po yan. SL19 po yan. Hybrid. Opo. Kay SL Agri. SL Agritech. Opo. Napupromote. Ma'am, napupromote yung mga brand. Oo nga. Sumalangit nawa. Si Henry Lim. Ay, oo. Diba? Okay. Iniengganyo nyo na ba yung mga kalapit kalapit bukid mo? Meron po. Nakukuha ko na po sila at nasubukan po nyo kako yung kinukuha po sa atin ng technician po natin na tiga si Sir Taga agri-specialist. Apo. Si. Apo. Yun po ang naging basihan po kung tatanong po kung ilan ang inani, kung paano po kung ano ginamit ko po. Dahil sa bigay po ni Kuya Rodel po na yan, na BioN. Pumupunta po ba dito ang DA? Tinitignan yung mga sa... Basta't nagbigay lang po ng binhi. Minsan ang labo. Si Ma'am Rose. Hindi po tumutuntong ng bukid. Lagot tayo siya. Hindi, yung resulta naman, Eh, kung ikukumpara mo dun sa bago ka gumamit. Yung dati. Ayan. Maganda yan. Nakakatipid nga po ng 6 hektarya po dati po, 10 bulto mauubos nyo pagkatagaraw. 10 bulto na. Magkano yun? Pataba po. Fertilizer. Magkano yung 10 bulto na yun? Halos yung 1 bulto po, maabot po ng 1.5 po. 1.5 times 10. 5 times Opo. 10. 15,000. Opo. Okay. Alisin nyo po yung dalawa, di nakamenos po kayo ng dalawang
Di Dalawang pataba po. 3,000. Opo. 12,000 na lang. Di 13. Yun yung nabawas. Yung nabawas. Oo. Kamusta po yung Baga- ani? Yung ani naman po, kumukuha naman po 120 sa hektarya po. Dati, Dati, 110 lang, ay 15 po. Ano, 105. 105. Dumagdag po 105. ng 100, ay 15. 15 Opo. kilos. ba? Sak. Malaki ng... Sacks. 15 15 sacks. sacks. Times Times ilan po 50. isang hektarya? Ilang yung 60, isang 60 sako po. 60 kilos Kilos po. per sack. times Malaki rin yun. Hindi ba sobrang dami mo mag-fertilize? Hindi po. Ayoko po nun kasi po nagiging hanipin po yung palay. Pagka, Hindi, di ba parang pagka sobra po yung palay, Oo. ang nagiging bunga po ng palay nyo, puro dahon na lang po. pag sobra yung fertilizer. Opo. So yung 15 mo minus 2, yung 13 na sacks, Opo. ideal yon, tama-tama lang yan. Opo. Sa isang hektarya. Opo. Ah, Sa isang hektarya lang po talaga, 10 lang po. Yung iba po, gumagamit po, porque long pin po, hybrid, ginagawa pa po nilang 15. Ala naman din pong ikinakarami ng ani. Yung 15, kala ko parehas lang. Opo, yun po ang pagkaiba. Ala naman po silang dadaming ani, nagkarami pa sila ng gastos. may kung dagdagan mo ng bio-ed, makakabawas ba ng ano? Ay, dadami po lalo ani nyo. Dahil busog na busog po yung binhi nyo po. Adi, Mas mura yun, di ba? Opo, yung mas bio-ed. mura po. di pwede mong damihan yung bio-N, bawas ka dun sa fertilizer. Opo. So instead na 13, pwede mo gawing 10 siguro. Opo. Tapos doblehin mo yung bio-N. Pwede ba yan, Maganda sir? yun. Pwede yan, sir? Madodoble yung benta namin. Kung magiging kung magiging kung po halaga po na ito sabihin niyo po 100. Oo. Kumpara niyo yung isang bulto. 1.5. Halos may matitira po sa isang bultong pataba 1,000. Dito 500 po lang bibili niyo. Kung idadagdag niyo po yung 5 pack po sa hektarya pa po na ganito na bio-N. Nakatipid 500 pa lang rin. po. Opo, 500 po maikukuha niyo na ganito. Bawas kayo sa libo. No? Opo, di ba po? Nakatipid pa po kayo sa abono, dumami pa po yung ani nyo. hindi lang yun. Opo. Maganda sa kalusugan mo. Opo. Lulusog po yung palay. Ala po siyang nagiging hindi po dapuin ng insekto. So hindi mo kailangan mag-pesticide na. Opo, hindi po pwede yung madalas po mag-spray. Hindi po kakuha ng madalas po Hindi na mag-spray. kailangan. No? Opo. So tipid din doon. Opo, tipid-tip po. Sir Jervin, anong logic nun? Bakit pati sa insekto may magandang effect? Opo, Sir Buddy. Na-observe din po namin yan sa halos karamihan po ng user natin ng bio-N na dahil nga po malusog ang ating halaman ay hindi po siya dapuin ng mga insekto. Ang isang observation po ng biotech is dahil nga po matitigas yung tangkay, so hindi po Hindi nila mangat-ngat. parang matigas pong machew ng ating mga insekto makain, hindi po nila makain. So, iyan po yung logic bakit hindi po dapuin ng insekto ang ating palay pag gumamit po tayo ng bio-N. Okay. Hindi gumagamit ba ng, kasi di ba yan sa seed coating ginagawa eh. Pero meron bang parang foliar fertilizer na tinutunaw yung bio-N tapos dinidilig? Okay po. Pwede ba yun? So, ang ating bio-N po ay dapat po direct contact sa roots. So, ibig sabihin kung halimbawa po na huli na hindi po natin nagamit sa seed coating, pwede po nating i-spray pag nabunot po yung ating mga punla. I-sprayhan po natin Sa directly ugat. Sa ugat po. Pwede pong gamitin sa seed coating, pwede rin po sa spray. Pwede Sa yung spray. kahawol, no? Opo. Sa Before transplanting. before transplanting. Opo. So pwedeng both. Pwede pong Nag-seed both. coat ka tapos i-spray. Yung iba pong naninigurado, gusto nila parehas. Maganda naman po yung naging result. Ewan ko po, si Kuya Mang yata, parang ganun ang ginamit niya. Dinilig pa yata. In-spray ko po. In-spray pa. Saan? Ayan. Sa may lona po, mga naka-compo yung ugat, naka-open po. Saka Okay. po ini-spray ko po. Pero lusaw na po 'yon. Nasa may pang-spray po sa likod. Sa tubig na. Tubig na po siya. Ngayon, pagka naikarga ko po sa lona, siyempre po naka-open yung ugat po, i-spray ko po sa ugat. Yung sinabi po ni Kuya Amang, pwede po natin gawin yun nung gumagawa ng ihalo po sa tubig, idinidip po. Sa mga seedlings, yan po ang ginagawa natin bago itanim.
Opo, pag small scale, pero pag yung usually po mga maluluwang ang bukid, talagang mas ano po ang seed coating. Mas hindi gaanong laborious. Okay. Okay po. So okay. Thank you po. So, Ay, mga po. Kuya Ferdy, thank you so much. Salamat po din po. So, Sir Jervin, nakita natin ng iba-ibang farmers natin, no? So, may kanya-kanya silang diskarte, paano gumamit, gaano kadami, gaano kakonti, at nagbigay sila ng idea gaano kalaki yung natipid nila at magkano yung tinaas din ng ani. Sa side ninyo, sir, sa part ng company, part ng agri-specialist, paano ba talaga, sir, yung computation natin? Okay, so example po natin sa computation ng hybrid. So mostly po kasi dito sa Nueva Ecija is hybrid po ang gamit niya. Ang halimbawa po sa isang hektarya umaani po ng 150 kaban. So for say po additional 20%, so that is 30 kabans po times 50. So meron po tayong 50 kilos per sako. So meron po tayong additional na 1,500 na kilos na ang idinagdag lang po nila is yung 500 pesos na bio-N. So from that that 500 pesos nag-gain po ang ating farmer ng additional 1,500 kilos kung ngayon po times 16. So compute na lang po natin kung gaano kalaki ang maidadagdag sa kita ng ating mga farmer. Doon naman, sir, sa side ng natipid kasi 'di ba pag gumamit ng bio-N, less naman yung inputs, yung inorganic fertilizer. Apo. Magkano naman ang nababawa, sir, doon sa gastos? Tama po. Idadagdag pa pala natin yon, diba? Yung natipid ng isang farmer natin. So sa isang hektarya po, nagbabawas tayo ng 2 sako ng urea. Ang urea po natin ngayon, i-average na lang po natin ng 1.6. So that is 3,200 po para sa 2 sako ng urea. Opo. So, ganun po kalaki ang nababawas o natitipid ng ating farmer pagka nakagamit po tayo ng bio-N. Why now? Bakit ngayon lang? Matagal na nila nagdusa eh. Yes. Napakagandang tanong po, Ma'am Rose, yan, dahil ang bio-N po is more than 15 years na po na na-discover. Dahil po yan sa ating ang ating chairman ng agri-specialist po ay nag-isip po ng paraan kung papaano natin ipapamahagi o i-distribute, ipapakalat sa Pilipinas yung ating pong bio-N. So, ang agri-specialist po ngayon ay pangatlong year na ang bio-N po ay pinag-aaralan paano po maipamigay at maranasan ng ating mga farmer. So, ito po yung pangatlong taon natin. Hindi man po huli, ngunit tingin po namin ay maikakalat po sa buong Pilipinas. Yung pinag-uusapan natin, ilang tao kaya tayo na nagpapakalat at nagtuturo sa mga magsasaka? Apo. So, meron pong mga tao, mga CNS at saka mga cluster heads na kagaya po ni Sir Roden, ang nag-iikot po sa buong Pilipinas upang makatulong sa ating mga farmer. So, ilan po yun, Sir Roden? Under po sila ng AIMS? Opo, 120 po, sir, na CNS at saka 20 po na cluster head sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Yes, so, that is 140 na CNS at cluster heads po na when you say mag-iikot. CNS? Yung crop nutrition specialist po. So, sila po yung nagde-demo. Opo. Sila po ang technician under po ng AIMS agency. Okay. Lahat po ba ng probinsya, sir, na nakakalat yan? Yes po, tama po, Sir Bal. So, lahat na po ng region sa Pilipinas ay meron na po tayong mga technician na nag-iikot po.
paano nila makakontakt, sir, yung mga technicians na to? Roden po, Roden Quebrantos po, cluster head po ng Nueva Ecija at Aurora. Nandito po kami para tumulong po, magturo po ng libre sa inyo para maibigay po namin o may turo po namin ang application po ng BioN. Sa mga gusto pong sumubok po ng BioN, free pong magbibigay po kami ng libre, ng libreng demo. At yung Facebook page, sir, ng company natin. Yung page po ng BioN ng Agri-Specialist po is i-type nyo lang po sa Facebook BIO and then N, Capital N. capital N, capital po lahat. So, lalabas na po yung page natin. Official. So, pag may inquiry po doon, i-forward po sa office. At kung sino po yung naka-assign, tatawagan po yun, sir. Kukuhanin po yung numbers. So, ganun lang po. Okay. Pero itong BioN, hindi lang itong maganda sa palay. Maganda rin to sa ibang produkto, mga ibang crops. Nako, maganda Can you talk about that? Okay po. In a short naman. Buti na nabanggit po ni Ma'am Rose, muntik na nating nakalimutan. Ang BioN rice po ay pwede nating gamitin sa lahat po ng gulay na gumagamit ng pataba. Kung ito po ay kamatis, talong, sile, lahat po ng mga gulay na ginagamitan ng inorganic, pwede po nating gamitin. Actually, sa Tarlac po, ginagamit ang ating BioN sa Hacienda Luisita at ganun din po sa Visayas Mindanao sa mga may trial po tayo doon sa pineapple at sa banana. So, banana plantation. Wala pa sa coconut. Sa coconut, meron din po tayong study noon. Kakao. Lahat ng ginagamitan natin ng pataba. Pero so, pwedeng iba gamitin. iba ang dosage. Ang dosage po, halimbawa po sa kamatis, ay kung sa palay po 5 sachet, sa kamatis naman po ay 20 sachet. Mas madami. Mas madami po. Okay. Yan. So pagka high value crops, 20 or more than 20 pwede pong gamitin yun. 20 Siguro packets. bad shit. Pwede nyo na itulak yung BioN pati sa ibang uses para hindi na tayo mag-angkat ng Ng fertilizer. Angkat na lang ng angkat. Hindi. Yung mga gulay. Ng gulay. Ng gulay. Sir, corn. Sa corn, yan. So, meron din po tayong BioN corn na exclusive po ginagamit natin sa corn. So, may study rin po tayo sa Isabela at Cagayan na talagang napatunayan na epektibo ang BioN sa kanilang mga corn. Mapapansin po doon na ang ugat ng kanilang mais ay malalaki at saka matataba po ang puno. Sir, for clarification lang yung BioN for rice ay pwede sa rice and other crops. Tama po. And yung BioN corn ay para sa corn lang. Corn lang po. Dalawa lang po yung product natin sa ngayon, BioN rice at BioN corn. Okay po. Okay, sir. Thank you so much po Thank sa you po, series everybody. na to. Thank you very much po. Thank you for your Ma'am time. Rose. Ma'am Thank you Rose, po. maraming salamat po. Maraming salamat. Apo. Salamat po. Thank you, ma'am. Sir, thank you. Good news po sa lahat ng subscriber ng Agribusiness How It Works. Mamimigay po tayo ng libreng BioN. Ang gagawin nyo lang ay basahin yung video description box ng bawat video ng BioN dito sa Agribusiness. Yung link po na makukuha nyo sa YouTube para sa Google Form, yun lang po ang legit na link. Or mag-message po kayo sa Facebook page ng Agribusiness. Mamimigay po tayo sa individual farmers at mas maganda kung group of farmers po kayo para minsanan ang bigayan ng libreng BioN. Ito po ay para sa subscribers ng Agribusiness How It Works. Kaya mag-subscribe na po kayo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.